cake. Actually, bago ko pinaw yung candle, I wish a better life, a brighter future for all Filipinos. Yun talaga ang hiniling ko. Hindi para sa akin, kundi para sa isa't isa, sa ating lahat. Kasi ito naman talaga ang pinaglalaban ko mula pa noon for 14 years. Kung natandaan nyo, doon sa rally ni Pastor Tibuloy sa Maynila, sa Liwasan Bonifacio, may sumikaw doon na kung si Lisa Marcos, yung asawa ni Bongbong Marcos ay nasa harap lang niya, sasampalin niya kaliwat kanan, ako doon. Tapos doon sa akin, sabi ko, sasampalin nila 3 beses kaliwat kanan. Ngayon, dadagdagan ko pa ng 1 beses para kay Harry Roque. Kasi sinisiraan nila si Harry Roque. Pati si Atty. Vic, sinisiraan nila. Si Atty. Trixie, sinisiraan nila. Pero ako, tayo, lalaban tayo. Kaya nga, Lisa, alam ko na, pinapanood ko to. Kung nandito ka sa harap, 4 na beses na kita sa sampalin. Yung 3 oras sila laging pang-4 para kay Harry. Kaliwat kanan, so 8 sampal yun. Anyway, siguro mapatanong ko, bakit ko nga ba gusto sampalin si Lisa Marcos? Kasi po, kung ang kalabaw ang national animal at ang sangkatita ang national flower, buti kasi si Lisa Marcos ang national problem. Itong babaeng ito ang problema natin ngayon. Sa totoo lang, matagal ko ng kalaban si Smartmatic. Kasi alam kong binibenta talaga yung ating mga eleksyon. Kung sino ang bibili. Alam ko naman kung sino may pera. Ang tao walang pera. Sino ba may pera? Si Waiting Lord, si Drug Lord. Lahat ng Lord na wala sa langit, lahat ng Lord na nasa impyerno, yun ang may pera. Yun ang bibili ng mga pwesto. At lahat tayong pihado. Kaya kinalaban ko si Smartmatic ng 14 na taon hanggang ngayon. So noong kampanya, actually tinulungan ko itong mag-asawang Marcos doon sa kanilang protesta. Di ba nagprotesta siya kasi dinaya siya ni Lenny Robredo? So, tinulungan ko itong mag-asawa ng 6 na taon. Nagsilbi po ako sa kanila, wala po akong silingit kahit piso. Wala po akong bayan. So, kahit anong oras may papagawa sila, ginagawa ko yun. Tapos, noong Marso 2022, nangampanya na tayo. I'm sure, ang iba sa inyo nabudol din. Sino ba nabudol dito? Marami tayo, di ba? Pati ako nabudol. Pati si Harry, si Trixie, nabudol yan. Sinabi ni Lisa Marcos sa akin, inamin talaga niya, magkakaroon siya ng pagpupulong ng may-ari ng Smartmatic. At kailangan niya ng 2 technical guys doon sa meeting ngayon, pero hindi ako pwede dahil galit na galit si Smartmatic sa akin. So alam ko na mamanipulahin nila ang eleksyon. Pero si Lisa Marcos ayaw na ayaw niya kay Sara Duterte. Kaya hindi niya sinama si Sara Duterte doon sa manipulasyon ng boto. Ang ginawa nila, pinagdagan nila ng boto si Marcos. Ang boto ni Marcos sa aming kantya, amin kaming technical doon na tao, nagpustahan kami noong araw ng eleksyon. 24 million lang ang pinakataas na boto ni Marcos na estimate namin. Pero pinagdagan nila yun. Para dumikit sa boto ni Inday Sara na 32 million. Yung kay Inday Sara na boto, yung 32 million niya, sa kanya yan. Totoong boto yan sa kanya. Walang manipulasyon yan. Pero kasi kung si Inday Sara 32 million at si Marcos Ulela 24 million, siyempre ang titingalain natin dito si Inday Sara, di ba? Kasi 32 million eh. Ikaw 24 million ka lang. Sa bawat 3 bumoto kay Inday Sara, 2 lang ang bumoto sa'yo. Siyempre kasi, matibay naman ang kalaban na incumbent vice president. Di ba? Mababawasan talaga ng boto si Marcos. So ayaw nila ng ganun. Kasi alam ni Lisa na weak talaga yung kanyang asawa. Weak talaga yung kanyang asawa. Wala talagang bayan yung kanyang asawa. So, pinagdagan nila ng boto para dumikit kay Inday Sara.
kahit pananalo ka, pag dinagdagan mo ng boto, ang tali mo, pagdaraya yun. Diba? So kaya nga, sinabi ni Inday Sara kanina, hindi ako mag-a-attend ng third zona. I'm appointing myself the designated survivor. Rightly so. Kasi siya na lang ang natitirang highest official of the land that was duly elected by the people. Hindi na si Marcos. O kaya, ang designated survivor, the only highest elected official of the land duly elected by the people, si Inday Sara yan. Hindi si Marcos. O kaya tama si Inday Sara na hindi na ako mag-a-attend. The first respect na mag-a-attend, hindi naman totoo presidente yan eh. Dinaya niya yung kanyang mandato. Kapag ang tao mandaya ng boto, mapagkakatiwalaan mo ng buhay at pangarap mo at kinabukasan ng mga anak at apo ninyo? Hindi. Kasi ang mandaraya, at pag dinaya yung boto, mandadaya yan ng pera, ng kinabukasan at buhay ng bawat Pilipino. Tingnan po ninyo yung mga sanabi ni Atty. Trixie. Mataas ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng bigas, hindi bumaba, kuryente, tubig. Tapos sabi niyo, mataas ang presyo ng tubig, wala pang tubig. Nadobulwagi na. Paano? Nasaan yung binabayad natin? Nagbabayad kayo, wala namang tubig. Oh. Pero itong lahat na to, nakikita natin po, ito yung external manifestation na ito mga nakaupo ngayon, walang pakialam sa buhay ng bawat Pilipino. Kasi alam nilang, hindi naman kayo ang nagpanalo sa kanila. Ang nagpanalo sa kanila, si Smart Mati. Kaya ayan, tingnan ninyo. Alam niyo, nung sinabi kong mag-meeting si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smart Mati, ang tingin ko, si George Garcia ang nag-bridge sa kanila. Kaya si George Garcia ang piniling chairman ng COMELEC. Tapos, sumulat po ako ng sinumpaang salaysay. Ito nga sinabi ko sa inyo. Nakakidibit ito, pinanumpaan ko ito sa abogado. Binitawan ni George Garcia ang Smart Mati. Dinisqualify. Ngayon, biniltahan niya si George Garcia. Tumanggap ka ng 1 bilyon mula sa Miro Systems. Ayan, nag-aaway ang mga mukhang pera. Ayan, nag-aaway ang mga mukhang pera. Diba? Pero wala tayo doon sa kanilang equation. Kasi pera-pera lang sila. How long would you want to suffer? Alam niyo, ito mga sinasabi sa kasi, hindi ko haka-haka kasi sinumpaan ko to. At hindi naman ako nakulong. Hindi nila ako kinasuhan. Hinahamon ko si Lisa Marcos. Alam mo, kung ako'y sinungaling, kasuhan mo ako, ikaw na nga yung pinakapangyarihang nilalang sa Pilipinas. Pero ngayon, sasampalin pa kita 4 on one side, 4 on the other side. Pero wala kang magagawa. Kinasuhan nila ako para tanggalin yung lisensya ko bilang abogado. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya, pero lumaban ako at sinabi ko kay Lisa Marcos, pupunitin ko pa yung certificate ko sa harap mo. That's a small price to pay for the future of this country, for the future of every Filipino. Ayun, alam niyo, tumigil na sila sa kakafile sa akin yung disbarment. 4 na yung disbarment ko. Pag salita ko ng maisip namin sa Davao, pag uwi ko sa Manila, may disbarment ako. Pag salita ko sa Cebu, meron na naman. Sa Tagum, meron na naman. Sa Dumaguete, meron na naman. Pero nung sa Angeles, sila ko, susunugin ko pa sa harap nila. Tumigil na po sila. Siguro, nakita nila, hindi naman ito matatakot eh. Alam ni Lisa yan, wala akong takot, ikaw pa. Sasakalin natin tayo. Para at least matauhan yung bruha. Na, alam nyo, pag nagpapili kayo dyan sa posisyon na yan, obligasyon yung silbihan ng taong bayan, hindi yung mga sarili ninyo. Alam nyo, nung binoto natin yung hayop na yan, kasama sa boto natin yung pangarap natin sa kanila, na pag-uwi nila ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino, umasa tayo sa kanila, tapos ito ang nangyayari sa atin. Sino bang nananalo? Yung mga alyado nila, mga mayayaman, at the expense of every Filipino. Mahal ang lahat. Ano ba ginawa ni Marcos? Pag sumakay ng aeroplano papuntang abroad, binibihisan pa yung hagdanan ng bulaklak. That's too ostentatious. Bakit mo binibihisan yung hagdanan? Di ba yung hagdanan? Hinahawakan natin para hindi na mahulog. Sa kanila, binibihisan
binibitisan ng mga bulaklak, sana mahulog na lang sila para matauhan sila. Mahal yung bulaklak, di po ba? Buti na lang binili ng bigas at binigay sa ating mga kababayan. Oh, binibitisan, pero you know what? Kung saan niya kinuha yan, yung binibitisan ng hangganan, galing yan kay Muhammad Reza Pahlavi, yung dating emperor at Shah of Iran. Alam niyo, napatalsik ang Shah of Iran. O, siguro matalsik din ito. Pero alam niyo mga kababayan, hindi ko na lang pahabain kasi may speaker. Pakiba, gusto kong idiin yung sinabi ni kay Sarah na hindi siya mag-a-attend ng persona kasi hindi naman lehitimong presidente si Marcos. O, kasuhan niya ako. Hindi lehitimong presidente si Marcos. Pag pinagdagan mo ng isang boto, ang tali mo, mandaraya ka. We have to be honest to ourselves. Kasi kung hindi ka honest sa sarili mo, hindi ka magiging honest sa tambayang Pilipino. Di po ba? At yan, nakikita natin yan ngayon sa kanilang ginagawa. Oh. Paralawa, si Inday Sara remains the only legitimately elected highest official ng Pala. Kasi yung kay Marcos, yung kanyang mandato, nilaw-gaw na niya, tinistrong-kang na niya. So si Inday Sara na lang ang natitira. Anong gagawin natin mga kababayan? Kontento na lang ba tayo na palagi tayo naghihirap sa buhay na to? O hindi, di ba? Alam nyo, karamihan nito nanay, may mga tatay din. Pag uwi po ninyo sa bahay, tingnan po ninyo yung mga anak ninyo, yung mga musmus ninyo, mga anak, umusmus ninyo mga apo. Hindi po sila makakipaglaban sa kanilang kinabukasan ngayon. Dahil bata pa sila. Di po ba? They cannot speak for themselves, for their future. Hindi sila makakapagsalita. O, ito ang gusto namin. Hindi sila pwedeng lumaban dahil gusto pa lang sila. Sino ba ang lalaban para sa kanila? Si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lolo, si lola, kayo at ako. Kaya nandito tayo ngayon. Hindi imposibleng bawiin natin ang mandatong kanilang ninalipunan. Magkaisa tayo doon na ang mahalaga mga kababayan, nandito kayo, community leaders kayo, iparating natin, ipababa natin yung mensahe nito. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo kasi kung nagsisinungaling ako, nakulong na ako. Si Smart Matic, 14 na taon mo yung kalaban, hindi ako makasukasukan. Kasi totoo ang hawak ko. Alam niyo, natin binto lang ako ng istorya, baka ako nakulong. Si Smart Matic, kalaban ko, umabot kami sa Amerika. Oh. May kinasuhan sila doon na news outlet. $2 billion ang hinihingi nila kasi siniraan daw sila. Inuha ako ng news outlet, ako yung istigo. Ayaw, umata si Smart Matic. Kasi mamamagin sila. Matindi ang ningayan ko dito sa laban natin. Buhay ng personal aid ko sa Luzon sa Tulong. Tinukot ng 20 pulis. Tinutson, pinatay. Noong December 9, 2018, yung 4 na ngipin niya sa harap, nilagay po nila, kalahati na lang ang natira. 72 ang sukat niya sa buong katawan. 21 hanggang sa pulse, wala sa ulo, wala sa puso. Lahat sa kamay, sa binti. Pinahirapan talaga ng gusto. Yan ang binayad ko. Buhay na makalimutan. Personal aid ko yun for 12 years. Pero hindi ako sumuko. Kasi kung susuko tayo, ang ayaw ang mananalo. Tayo ang kawawa. Di po ba? Kaya mga kababayan, ipaabot po natin itong mensahe sa ating mga kasama. One day, when the time is right, pawiin natin yung mandato ng nalipula. Nila, maraming salamat po.